Ngayon, dito na ngayon papasok yung ating stock horn. So sa stock horn natin mga boss, 'di ba, tulad nga ng sinabi ko, ang daming konektado diyan sa accessory wire na 'yan. Siyempre dahil stock horn yung motor natin, may busina tayo at may switch. Ngayon, dito naman tayo sa busina. Sa busina, katulad lang yan ng relay. May positive at saka negative diyan. Ngayon, pagdating sa mismong load, 'di ba nga may positive at negative, reverse polarity yan, ano? Regardless kung saan papasok yung source, basta ang kailangan niyan, mapasukan lang ng source or positive at negative itong dalawang terminal na to. So naka-ready na yung mga wire natin. Ayan, para makita nyo. So yung gagawin nating positive is dito, ito yung hawak ko, yung kanan, at gagawin nating negative is yung kaliwang wire. So subukan natin. Lagay natin dito sa likod. Okay. So tap na natin agad sa ground mga bossing dahil wala tayo sa actual na motor, negative terminal tayo. Okay, so natap na natin yung ground mga bossing, ano. Ngayon yung positive naman, naiwan pa yung positive ng ating busina. Ganito nga pala yung wiring diagram ng wiring connection ng isang busina, no, lalong-lalo na sa mga stock horn. So yung isang wire naman na yon, dudugtungan natin ng switch yon, yung kabilang wire ng switch. Ayan. So dinugtungan natin. At yung kabilang wire naman ng switch natin. So itong kabilang wire naman, nakatap lang yan dito sa may ating accessory wire na tinatawag. Tulad nga ng sinabi ko, napakaraming connected dyan. Headlight, busina, flasher, brake light, tail light, starter at iba pa. So dahil connected na yung ating positive mga boss galing sa accessory wire na nanggaling sa positive terminal ng battery, lumabas sa ating accessory wire, tatawid dyan sa switch, tutunog na ngayon yung ating busina kasi meron na siyang positive at negative. So pagka pinindot natin to, yan. Ngayon kapag in-off mo naman yung ating ignition switch, walang tutunog kasi nga ganon yung kanyang connection. So kapag in-on natin, doon pa lang tutunog. Okay? So bali meron na tayong wiring ng busina mga boss, ano. Yung wiring na yan, mag-iiba pa yan kasi nga mag-install tayo ng dual horn na may Night 3 Plus Pro at the same time tayo ng halo switch. Okay? Yon. So next naman, install naman tayo ng dual horn. So sa dual horn natin, yan, ito na yung dual horn natin. May mga wires na siya. So again mga boss, pagdating sa busina, reverse polarity yan. So kahit na magkabaliktad dyan, okay lang. So dahil nga may mga wire na yan, so ang gagawin nating ground dyan is itong kulay black na wire. Yan, pagsamahin na natin yung dalawang black. At pagsamahin na rin natin yung dalawang blue. Yan mga bossing. So napagsama na natin yung dalawang blue at saka dalawang black ng ating dual horn. So ang gagawin nating ground dyan is itong kulay black. So dahil nga ground siya, tap na agad natin yan sa negative terminal ng battery. So ayan na mga boss, nakatap na yung ground ng ating dual horn, ano. So yung positive na lang. So dahil nga dual horn yan, kailangan natin gamitan yan ng relay. So meron ulit tayong relay dito. Again, same relay lang, 4 pins. Bali 5 pins siya. Tinabi na natin yung isang wire kasi nga hindi na natin gagamitin. Meron pa rin yung 30, 85 at 86 at 87. So again, yung 87 natin, yung output papunta na to sa load. I-connect na ngayon natin yung positive ng ating dual horn sa may ating 87. Okay mga boss, so connected na yung ating 87 sa may positive ng ating dual horn, ano. Yung dual horn natin meron ng ground. So meron tayong 30 dyan,
i-connect na agad natin yung 30 sa may positive terminal ng battery, or pwede na natin tong ipagsama dito sa may 30 ng dalawang relay natin kanina, itong may fuse. So pagsama na natin yan, pwede yan para hindi na tayo lumayo. So tap na lang natin para isang fuse na lang yung gagamitin natin. Okay, so connected na yung 30 ng ating relay para sa ating dual horn mga boss, ano. Ngayon may natira pang dalawang wire, yung trigger natin, yung positive at yung negative. So lagyan natin siya ng ground. So itong green, siya na lang yung gawin natin ground. So again, ground, tap na agad natin yan sa negative terminal ng battery dahil wala tayo sa actual na motor. Yun, so natap na natin yung ground mga boss, no, ng relay sa ating dual horn. So positive na lang ngayon yung may iwan. So yung positive, pwede nating kunin yan dito sa may switch ng ating stock horn. So tapos na yung connection natin mga boss, ano. So bali dito na ngayon papasok yung ating halo switch. Kasi nga kung itong supply na to, pagpapalit-palitin mo dun sa may dual horn natin, mawawala ng connection yung isa. So bali yung pinakatrabaho ng ating halo switch, pagpalit-palitin yung ating stock horn at loud horn. So ngayon, dito sa ating halo switch, so kapag tinanggal mo yan, meron tayong makikita dyan, meron tayong makikitang C, NO at saka NC. So ibig sabihin, yung common natin is yung kulay green. So dito papasok yung supply. Ngayon, yung normally open nya is yung yellow, yung gitna, at yung normally close nya is yung kulay white. So yung black at saka red naman, positive at negative lang yan para sa ilaw ng ating halo switch. So meron kasing ilaw yan mga boss, ayan, kulay blue. So mapapansin nyo, may blue light yung ating halo switch. So bali ang pinakahanapin lang natin dyan is itong tatlo na to, yung common, normally open at yung normally close. Okay, so excuse me. Ngayon punta tayo dito sa may ating stock horn switch. So kanina mga bossing, tabi muna natin to. Kanina kung tinatanggal natin dito yung ating switch, ayan, at saka ililipat natin dito para mapatunog yung ating dual horn. So bali hindi na natin kailangan gawin yun, ano. Okay, naka-on. On natin. So bali hindi na natin kailangan gawin yon para mapagpalit-palit natin. So balik natin. Ayan. So kapag binalik natin, stock horn yan. So kapag tinanggal natin, nilipat natin sa kabila, dual horn yan. Okay, so para hindi na tayo mahirapan pa, dito papasok yung ating halo switch. Okay, so susundan nyo lang yung wire mga boss, ano, yung wire ng stock switch natin, no? Susundan nyo lang yan. Ngayon, kayo nang bahala kung ikakat nyo yan or i-disconnect nyo yan sa may terminal ng horn or sa may busina. So dahil dinisconnect na natin, imagine, tinanggal natin yung terminal doon. So yung wire na yon, ito na, natanggal na yung positive supply ng ating stock horn. So bali dito natin i-connect yung common ng ating halo switch. Ayan. So dyan natin i-connect yung common ng ating switch. Okay, so kapag pinindot ko to, wala siyang supply mga boss, ano, even yung stock at saka yung loud horn. So dito papasok ngayon yung normally open at saka normally close. So yung normally close natin, itong white, i-connect natin ngayon yan dito sa may tinanggal nating wire na papunta sa ating positive ng ating stock horn. So i-connect natin yan. Ngayon pagka-connect nyan, dapat tutunog yung stock horn natin. Okay, so ibig sabihin trigger yung ating stock horn. Ngayon kapag pinindot natin to, dapat mawala yung tunog nyan. Okay, so bali dito ngayon papasok yung
yellow wire or yung normally open. So itong normally open na to, ko-connect natin ngayon yan sa may positive trigger ng ating relay dito sa may purple. So meron ng positive yung ating relay, meron na siyang ground, meron na siyang 30 at meron na siyang load papunta sa may dual horn. So tutunog na ngayon yung ating stock horn at saka yung ating dual horn na hindi na kailangan pagpalit-palitin pa ng mano-mano. So gamit lang to, no, mapapabilis natin yung pagsuswitch. Stock horn, pindutin natin yung halo switch, dual horn. Okay? So bali nandyan pa rin yung ating mini driving light mga boss, ano. Ayan. So kapag in-on natin, nandyan pa rin yan, ilaw pa rin yan.